Magandang gabi po sa inyong lahat. Nang suguin ni Jesus ang 12 apostol sa unang pagkakataon, hindi siya nagsimula sa pag-uutos sa kanila na gumawa ng mga himala. Sa halip, binigyan niya sila ng simpleng mensahe. Mensahe na ipahayag na malapit na ang kaharian ng langit. Kapansin-pansin na hindi sila inutusan na magpahayag ng paghuhukom o kawalan ng pag-asa. At maaari yan ang unang aral para sa atin ngayon. Malapit na ang kaharian ng langit. Sa kalagayan natin ngayon, maraming dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa sa ating bansa. Nakikita natin ang hidwaang politikal na nagpapaaway at nakakapaghati-hati sa ating mga Pilipino. At mapapansin po natin ngayon ang daming mga political analysts sa social media. At magtataka tayo, bakit bigla siyang nagdudunong-dunungan ngayon? Marahil nakopya lang niya ito sa kaniyang kapwa bobo. Kaya nagkakaroon siya ngayon ng lakas ng loob. Marami ring pamilya ang nahihirapan magkaroon ng pagkain sa kanilang hapag dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Patuloy rin nating naranasan ang iba't ibang sakuna at kalamidad. Idagdag pa natin ang kriminalidad. Gayunpaman, sa gitna ng ganitong kalagayan, sinasabi pa rin ni Jesus sa atin, malapit na ang kaharian ng langit. Sa madaling salita, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang bawat gawa ng katapatan sa isang mundong hindi tapat ay isang tanda na malapit ang kaharian ng Diyos. Ang bawat mag-asawang pinipili ang pagpapatawad sa halip na paghihiganti at pagtatampo ay naglalapit sa kaharian ng Diyos. Ang mga batang tumatanggi sa alok ng droga, ng kanilang mga masasamang barkada, alok sa paggawa ng krimen at karahasan, ay maaring maging saksi sa kaharian ng Diyos. Ang bawat mga voluntaryong tumutulong, halimbawa sa simbahan, o kung mayroon man dumarating na mga sakuna, ang parokya na nagpapakain sa mga nagugutom, tumatanggap at kumakalinga sa mga kapos. Ito ay mga tanda ng kaharian ng Diyos. At pasalamat po tayo, nararamdaman
at mayroon pa rin gumagawa at pumapasok pa rin sa atin ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang bagay na inaasahan nating pasukin pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. Ngunit ito'y nagsisimula dito at ngayon, tuwing si Kristo ay pinahintulutang maghari sa ating puso. Kalimitay, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa mga bagay na maliliit. Halimbawa, pwede nating maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating mabait na kapitbahay, sa mga tapat na ating empleyado, o sa mapagmahal na asawa at mga anak. Mga kapatid, ganito lumalago ang kaharian ng Diyos at naway magsimula ito sa ating munting tahanan. Magkaroon ng mapagpatawad at mapagmahal na puso. Kagaya ng mga apostol, tayo din ay kaniyang inaanyayahang gumawa ng kabutihan at maging huwaran sa bawat isa. Amen.